I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what's in I'm this not mind. saying that you will speak for the President. Si Senator Dako na doon sa... Magandang araw mga kabayan. Masyadong paranoid na nga po ang palasyo dahil sa mga matitinding pangyayari ngayong araw mga kababayan po natin. Napakaraming ganap po ngayon, lalong-lalo na 2 araw na lang ay magsisimula na po ang pinakamalaking rally na mangyayari ngayon sa ating bansa. 16, 17, and 18 po at 3 days po yun at posibleng mag-extend po yan depende po sa dami ng tao at kung gaano ka kunat di umano itong si Bongbong Marcos. Anyway mga kababayan po natin, pagkatapos magsalita ni Saldico, abay tinalakay din po ito sa pagdinig po na nangyayari sa Senado sa Blue Ribbon hearing. At syempre, ang unang nag-open up niyan ay si Senator Marcolita. And alam naman po natin itong si Tota Soto at itong si Ping Lacson ay talagang napaka-defensive nito. At sigurado na talagang hindi po sila papayag na madidiin po itong si Marcos Jr. At kagaya ng inaasahan po natin, sila po ay sinasabi na hindi sila naniniwala sa mga pinalabas na statement ni Saldico at sinasabi na kung siya talaga ay totoo sa kanyang sinasabi, dapat siya ay lumabas, umuwi at humarap daw po dito sa kanyang mga allegation. And kagaya po ng inaasahan po natin, ganoon din siyempre yung sinabi po ng Malacanang na para po sa Palacio de Polvoron and of course, no, sa rina ng kasinungalingan ay sinasabing hindi daw po totoo. At hindi daw po si Bongbong Marcos yung mga hindi daw po siya yung nangunguna sa mga ganitong klaseng insertion at corruption sapagkat siya daw po yung nag-expose nitong matinding corruption. Correction lang po mga kabayan, hindi po si Bongbong Marcos ang nag-expose ng corruption, kundi ang taong bayan. Tandaan natin mga kabayan, bago pa lumabas itong si Bongbong Marcos at sinasabing, mahiya naman kayo at gusto niyang papanagutin yung mga sangkot umano na mga mambabatas at mga taga-DPWH. Sabi, syempre, sumabog na ito. Pinasabog na po ito ni Congressman Ongab, Attorney Vic Rodriguez, and of course si Tatay Digong na pinakita nila yung mga maanumalyang 28 pages ng blanco at may nilalaman po ito or estimated na 241 billion. Okay, so ito po mga kababayan po natin ay nagpapatunay lang na talagang hindi po magtatagumpay ang mga sinungaling at mga magnanakaw at patuloy po na nanluluko sa taong bayan. At kagaya ng sinasabi ko, mga kababayan, no, talagang napaparanoid na po sila. At yan po ang sinabi din ni Vice President Sara. Nataranta po sila sa palasyo. At alam nyo, nagkaroon din po umano sila ng pag-uusap. Itong mga official po ng gobyerno, Secretary of National Defense, DILG, at marami pa na ilang ahensya ng gobyerno. Ay ang comment ng ating mga kababayan, nangangamoy martial law po ba? Ito po mga kababayan natin ha. Puntahan natin mamaya itong komento naman nitong si Browner. Dahil sinabi ni Browner na sana po iwag magkakagulo. Actually, peaceful rally po ang Iglesia ni Cristo. Pero kung sila ay magpaplanta ng manggugulo, hindi naman siguro papayag po yung mga milyon-milyon na Iglesia ni Cristo na sisirain ang kanilang mapayapa na gagawing kilos protesta. Okay, puntahan muna natin itong banatan ni Senator Marcolita at ng taga-DOJ, mga kabayan. Sir, I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what's in I'm this not mind. saying that you will speak for the President. Si Senator Dako na doon sa matagal ko na sanang, kanina pa kasi, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang kayo po ay pumalit, isa po ang nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kukontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Mali-malitang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. Mali-malitang pera. Totoo naman po yun, mga kababayan po natin. At inantay lang po natin na lumabas muli itong si Master Sergeant Cotesa. And hopefully, hindi pa po tapos itong Blue Ribbon na ito kasi lumabas ng Saldico pinangalanan na po yung hari daw po Hari daw po ng Pilipinas. Akala ko nga tayo po ay democratic country. Ginawa po tayong monarkiya. Dahil mayroon palang hari ang Pilipinas at hindi pwedeng mabali daw po. Sabi ni Saldico, mababayan po natin, no? Tayo po
Kumbaga, pinapakinggan na po natin sinasabi ni Saldico, yung utos ng hari ay hindi mabali. Patay tayo dyan. Tinitingnan ko po yung ating Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, yung Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po yung sinasabi, reports on bills and resolutions. Where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation, the matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-repair na po nating lahat. Sapagkat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General eh. Hindi ko pa nga alam ba't nandito siya sapagkat i-repair naman namin sa inyo eh. Ito po yung tuntunin dito eh. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. We have come across this problem, the magnitude, no one can deny. And jurisprudence pa nga ho, Mr. Chair, Senate versus, Neri versus Senate, ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinug na para i-repair either sa DOJ, sa Ombudsman, sa ating National Prosecution Service. Sinasabi pa po, while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not bestowed upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating laws. We cannot adjudicate, we cannot prosecute. Siguro po alam na ninyo, Mr. Chair. Hindi ko po alam anong oras, but I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. At dyan po ay napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. Lumawak, lumalim, at lumalapit sa mastermind. Ito po yung nangyayari ngayon, mga kababayan po natin. At palagay ko mahirap na po ito pagtakpan. No? Siyempre, ano sasabihin nila? AI po yun, hindi under oath po yun, hindi po yun sinumpaang tungkulin, hindi po yun sinumpaang statement, bakit tungkulin? And sa ngayon, medyo naamoy natin yung martial law ha. Kasi biglang pinatawag po yung Secretary of Defense and DILG. No? At ilan pa sa mga opisyal ng gobyerno ngayon. DOJ, I think, Department of Justice, I think is pinatawag din daw po sa Malacanang ngayon. Kasunod po ha, na-expose nitong si Saldico at ang sinabay po nila yung press conference sa Malacanang. So talagang nataranta po sila, mga kababayan po natin. Lumalawak at lumalapit po sa mastermind. And alam nyo na, no? May mga malalaking rallies na gaganapin. At nakita ko sa iba't ibang mga social media, hindi lang pala ito gaganapin sa Metro Manila. So may mga probinsya pa pala na gaganaping mga rally at mayroon din pong international. So kaya kinakabahan po sila. Nakita natin ngayon sa mga online, may mga individual na nagbibideo at gumagawa ng tarpaulin na Marcos resign. So, ito po ay lumalawak na. At ang sinasabi ni Claire Castro, na lalong magalit ang taong bayan kay Saldico. Mga kababayan natin, mag-follow na po kayo kay Saldico. Bakit ko sinasabing mag-follow po kayo sa social media ni Saldico? Kasi kung ilalabas niya po yung part to, hindi po tayo mahuli. So, ako nakapalo na po ako. Baka maglalabas siya mamayang madaling araw. No, at least, ma-notify po tayo. Oy, nagpalabas ng part to si Saldico. Oy, nagpalabas ng karagdagang ebidensya si Saldico. At least,
Meron po tayong kopya. At yung mga nagtatanong ng mga supporter ni BBM, sinabi nila na mahal nila si BBM. Okay yan. Mahalin nyo kung gusto nyo. Kasabay ng pagmahal ng mga bilihin. Alam nyo, no, gawin nyo lang yan. Wala naman tayong issue dyan alangan namin kayo pilitin kung talagang mahal nyo, mahalin nyo po yan. Pero dapat, mahalin nyo muna yung bayan natin. Dahil ang laban ng korupsyon na ito ay hindi lang laban ng kung sinong politiko, inilaban po nating lahat ng mga Pilipino. Kaya ang sinasabi ni Claire Castro na dapat suportahan ni Saldico ng mga ebidensya ang kanyang testimony, nandyan po lahat nakapost sa social media ni Saldico. And gusto ko marinig yung si Marcos mismo, yung kanyang palusot dito. 'Di ba? So nakaraan lang sinabi niya na hindi pa makakasuhan si Martin Romualdez dahil wala daw po ebidensya. Nandito ng ebidensya. Sabi niya ilabas niyo ang ebidensya kung may ebidensya kayo na magtuturo na may kilalaman si Martin Romualdez. Ayan na. Nilabas na po ni Saldico. Tuloy tayo dito kay Senator Marcolita. Sinsya na, wala tayong sombrero ngayon kasi parang ang sarap na wag mo na magsombrero bagong ahit Ayan, sigurado yung mga supporter natin na mga solid medyo magugulat po kasi madalas sila tayo nakikita na talagang nagsusombrero po tayo. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair. So, kung ang tinatanong ni Senator Sherwin kanina na pinipilit na sinasagot ni Prosecutor Prosecutor General Padulyon, sino po ba yung pinoprosecute natin ngayon? Mga accessories or meron po bang mga pangalan na? Yeah, may I respond, Mr. Chair? As I mentioned earlier, the ones who are being investigated right now are personalities from the DPWH, officials of District 1 of Bulacan. They are the ones subject of the initial investigations undertaken by the Department of Justice. There are also other investigations which are being evaluated now prior to its filing with the department and eventually with the Office of the Ombudsman, sir. Kanina po tinatanong niya kayo, he quoted the President na meron ng makukulong. Sabi ng Presidente. Sir, I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what's in I'm his not mind. saying that you will speak for the President. Alam niyo mga kababayan natin, kung gusto nilang paikot-ikotin si Senator Marcolita, may hirapan sila dito. Anyway, nakita natin kanina medyo nasagip ng kamera, umarap kay Ping Lacson yung kamera. Nakita natin medyo iba po ngayon yung kanyang karisma. Mukhang bagsak po yung pagmumukha ni Ping Lacson. Kasi nga po, yung tinutukoy niya pala na VIP witness ay walang iba kundi si Saldico. Yung problema niya, mukhang hindi po sila nagkasundo ni Saldico sa script na gusto nilang mangyari, hindi na po nila itinuloy. Yung sinasabi na Amy Marcos, I think may kopya ko dito, no? Ipakita natin, no? Sinasabi na Amy Marcos. May sinabi siya, na alright, sana ito mga kababayan natin. Kaya hindi itinuloy ang SOM ni Saldico dahil hindi na nila makokontrol. Yun pala. Pero sana itong si Amy Marcos, no? Total, kapatid niya man sinasabi na mastermind dito, dapat, di ba, siya na mismo yung manawagan. Kung ayaw niya na mapahamang kapatid niya, ayaw niya na kung ano pa yung mangyari, sabihin niya na mag-resign na lang kapatid niya. No? Wala wala naman siyang ginawang maganda O mag-resign na lang siya. Dapat ito pong gawin ni Amy Marcos. At yan po yung inaasahan natin na gagawin niya sa 16, 17, and 18. Pag sumigaw si Amy Marcos ng Bongbong Marcos resign, papalakpakan ko siya. Presidente. Sir, I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what's in I'm his not mind. saying that you will speak for the President. Si Senator Sherwin nagsabi, narinig niya na may makukulong. At kailan ang sinabi? Kailan parang ang sinabi niya marami nang makukulong immediately. Exactly, Mr. Chair. That's why I said I Dapat isa siya doon sa makukulong. cannot speak or know the state of mind of the President when those statements were made. I was not privy to it, and neither do I know what the details of which. I can only speak of the cases being handled by the Department of Justice.
Hindi naman sasabihin ng Pangulo yun ang hindi niyo siya ina-advisean. The President will not state Nako, booking sila dito kay Senator Marcolita. anything nang hindi niya nalalaman ang mangyayari. As a matter of fact, we assume that the Department of Justice might have advised him sapagkat hindi niya sasabihin ang kagaya ng sinasabi mo ngayon. Yes, sir, but I cannot also make that assumption. No, I cannot base my answer on an assumption which is being made unless I was privy to the information that such advice was given to the president when he made that statement. I can only speak for what I know, sir, and what I have personal knowledge of. So are you trying to assume that the President was ill-advised? I'm not saying that the president was ill-advised. I just do not know who spoke to the president, sir, before he made that statement. We're not saying that somebody spoke to the President. Senator Sherwin heard that the President was assuming that there will be somebody who will be jailed immediately. Okay, so alam naman natin na walang makukulong mga kababayan po natin. And ngayon, nakikita natin kung paano po pinoprotektahan ng mga alipores ni Bongbong Marcos ang kanya, ito si Bongbong Marcos, no? Nakita natin kung paano siya pinoprotektahan ng kanyang mga alipores. And speaking of alipores, mukhang talagang napaka-loyal po ng alaga ni Martin Romualdez and ni Bongbong Marcos sa kanya. Ito po, pakita ko na yung kanyang pinaka-loyal na asong ulol. As far as we are concerned, yan pala yung yan. mga rallies na ito, these are peaceful rallies. Sana nga po maging really peaceful dahil yun po ang Sir, magiging peaceful yan, sir. Magiging peaceful yan. Sana po, wag lang po magpadala, no, ng mga obstructionists ang mga taong gustong sirain ang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi alam mo naman, sa administrasyong ito, no, mahilig sila magpalabas ng kung anong isyo. Yun pala, sa kanilang galing. Yung issue na ito ng destabilizer, itong mga pangalan ng mga gagawa daw po ng destabilization, isa kanila daw to galing eh. Para kunwari may minamanmanan, no? Sabi nga ni mamaya parinig natin yung bagong interview po nitong si Manong Chavit. Sabi nga ni Manong Chavit kayo lang naman gumagawa ng destabilization. Tinatakot nyo lang ang taong bayan. Sana po itong si Browner, sana po yung kanyang loyalty ay hindi sa presidente, kundi sa taong bayan. At susundin niya dapat ang konstitusyon. Huwag niya pabayaan ang taong bayan dapat. pangako ng mga organizers na maging peaceful yung mga rally. Pero nananawagan kami sa kanila to secure, to police their ranks, to make sure na hindi po sila masingitan. Dahil may mga nagre-report po sa atin, pati na rin sa Philippine National Police na baka maaring masingitan sila. At may may mga infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Kung may mga magpasabog na dyan, ang sinasabi mong granada, dalawa lang yan. Galing sa mga taong gustong magdeklara ng martial law o kaya galing sa mga makaliwang grupo para guluhin ang mapayapang rally po ng isang samahan ng Iglesia ni Cristo at mga iba't ibang mga organisasyon. Dahil although Iglesia ni Cristo po yung nanguna nito, pero marami pong organisasyon na nagpahayag ng kanilang pagsusuporta. Of course, nandiyan po yung Hakbang ng Maisog, Reforma Pilipinas, PDP, iba't ibang simbahan, organisasyon, I think JL, QOJC ay makikiisa rin po sila sa mapayapang rallying ito. So sana po wag haluan ng mga makaliwa. And of course, trabaho nyo rin yan, pulis sundalo. Magbantay din kayo. Diba? Nakakatakot po yun, ano? Yung mga peace-loving na mga kababayan natin ay baka masaktan sila sa mga ganito. So we are asking the organizers to really make sure na safe, peaceful yung kanilang mga rally. Pero nandyan po kami. We will assure them that we will be assisting them. No? Kaya nga po sabi namin kasama namin ng Philippine National Police, kung meron pong mga emergencies, ay handa po kami tumulong sa kanila. Tama po yan. Pero nakita nyo ngayon kung paano po sila naghahanda, mga kabayan po natin. Doble-doble na po yung barikada ngayon. Okay, so pakinggan natin ang sinasabi nitong si Gatchalian. Dahil gaya ng sinasabi ko, marami po sa talagang mga alipores, alam mo na yung mga nakikinabang po kay Bongbong Marcos ngayon. Siyempre, kapag dikit ka doon sa hari, ngayon ko lang nalaman na hindi na pala tayo democratic country, tayo pala ay monarkiya. Dahil may hari pala na dapat masunod yung sasabihin ng isang hari. So, ito sinasabi nila na parang hindi ka panipaniwala yung mga expose ni Saldico at dapat daw humarap po itong si Saldico.
Paano haharap yan? Diba? Sinasabi niya nga, delikado na yung buhay niya kung hindi delikadong buhay niya, sigurado haharap yan. Kaya pala ang kinakatakutan ng kanyang abogado, no, baka may mangyari sa kanyang masama. Tatakot pala siya, baka mismo yung mga bodyguard niya mismo yung gagawa ng hindi maganda sa kanya. Dahil sa dami ng pera nila Kung marami siyang pera, mukhang maraming pera yung mga pinangalanan niya. Martin Romualdez, Bongbong Marcos, si Pangandaman. Sino pa yung mga pinangalanan niya? Marami siyang pinangalanan. Si Bersamin. Comment ngayon. I have to look at the video, I have to decipher the video, but definitely seryoso yung kanyang mga sinasabi, pero hindi rin natin matiyak kung totoo yung kanyang sinasabi. Pero as to the validity, Senator, dapat dito niya gawin ba yung statement niya? Kaya para sa akin ang basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong. Siyempre may tinatago yan, kaya nga nagtago kasi may tinatago. Pero yung mga statement na wala kayong tiwala sa kanyang sinabi, inaasahan na po namin yan. Alam naman, sabihin nyo na naniniwala kayo sa sinasabi niya, magagalit yung amo nyo. Di ba, nasa majority po kayo. Hindi naman kayo sa minority. Pwede siguro yung minority. Again, itong sila Senator Bato de la Rosa, yung statement ni Senator Bato de la Rosa, na sabi niya nga, talagang hindi natutulog ang Diyos. Totoo naman yun, mga kabayan natin. Kasi kung natutulog ang Diyos, hindi po sila mabubulgar. Grabe yung nangyaring ito. Hindi naman natin akalain na lalabas yung mga ganitong klaseng expose, mga kababayan po natin. So, ipakita sa inyo kasi yung, mas makinis pala yung kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, hindi natutulog ang Diyos. Kaya nga nag-walk out ako at hindi pumirma sa BICAM report at hindi ako bumoto sa ratification ng 2025 GAB because of the crocodiles manipulations which is confirmed by Crocs Saldico, 100 billion pesos of insertion. So, insertion, of course, from Bongbong Marcos. Yes, tama po yan, Senator Bato de la Rosa. Kaya ikaw, magtago ka lang dyan. Dahil isa ka na po sa tinatarget nila na gagamitin para sa mga diversionary issues. Tandaan niyo po, Senator Bato de la Rosa, sanib puwersa ang mga Pulawan, loyalista at pink dilaw. Sanib puwersa sila ngayon. Mamaya ipapakita din po natin kung paano po sinusuportahan ng mga dilawan itong si Bongbong Marcos at sinasabing walang timbang itong mga pahayag ni Saldico. Di ba? Dati gusto nila si Marcos mag-resign. Dati galit na galit sila kay Marcos Jr. Dati gusto nilang ipahukay si Marcos Sr. O ngayon, suportado na nila. Ayaw nila mag-resign kasi kailangan daw damay si Sara. Pucha, ano naman kinalaman ni BP Sara, di ba? Okay, balik tayo dito. Pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa iyo, hindi yung nagtatago pa tapos gagawa ka ng video tapos ano yung sinasabi mo. I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbibindicate sa iyo. Sir, yan kung yan talaga ay siya o AI. Oo, marami pa nga. May nagsasabi rin na artificial intelligence. Ako personally, hindi ko pa nakita yung video. Tignan ko nga ngayon pag-upload ko. So, marami pang katanungan But definitely, kung ano man yung sinasabi niya, mabigat yung kanyang sinasabi. Kung sinasabi niya mismo si Pangulo to ay nagpa-insert ng 100 billion pesos. I don't want to comment on that dahil first of all, yung mga like I said, hindi ayaw nila mag-comment, mga kababayan natin. Comment kayo. natin alam kung totoo yung sinasabi niya. I really don't know. I have to see the video and have to pwede naman nila i-review Pwede makikita naman nila sa resibo analyze. Too early to say kung ano yung mga sinasabi. Pero sa naging parte ng bandito ay, di ba, totoo kaya binito mga ni Presidente ng insertion na yes, alam ko marami rin binito si Presidente at that time, almost 100, if I'm not mistaken, naalala ko 160 billion plus. So, I have to check that again. Kaya nga, ito lahat dapat tignan in the entire context. Hindi lang pwede yung sinasabi niya, but also Huwag niyo muna tapusin yung Blue Ribbon kasi tuloy niyo yan dahil marami pang magkabistuhan dyan. so, yung mga nangyari sa BICAM at nangyari nung last budget hearing. So yung so bilang chairman ng Finance Committee, titingnan ninyo, i-verify niyo yung sinasabi niya na insertion, kung totoo na nagkaroon ng insertion na ganung amount sa 2025 budget. Well,
hindi ko tinignan yung mga huling budget, no? Kasi tinignan ko lang yung mga amounts sa iba-ibang sector. Pero tingnan ko rin kung i-validate ko rin yung mga sinasabi niya. Kung meron siyang sinabi na 100 billion, i-validate rin natin. Meron talagang ganyan. Maraming things to validate. Sir, what do you make of his accusations na ginagawa siyang poster boy sa fight against corruption? I cannot comment on that until I see the video. Comment until I kayo. validate his statements. So dapat ba maging maingat ang publiko sa pag-appreciate ng mga ganitong pahayag dahil baka may mga unintentional na gagawin yan? Yun na nga eh. Kailangan talaga maging maging maingat dahil syempre may mga tao rin gagamitin itong sitwasyon para sa kanilang sariling interest. Nakita naman nangyari sa Mendiola, nagkakagulo, nagpatuhan. So gagamitin naman ganitong grupo itong sitwasyon para manggulo, no? At magkaroon ng gulo sa ating bansa. Kaya dapat ingat tayo. Sabi po ninyo, dapat nandito si Bongbong Marcos lang yung nagpapagulo sa ating bansa eh. Diba? Maganda naman, mapayapa naman tayo ng panahon ni President Duterte. Diba? Adik lang yung mga nanggugulo. Sila lang yung mga makakaliwa. Ngayon, si Bongbong Marcos yung nagpapagulo sa ating bansa. Siya yung naglubog sa kahirapan, naglubog pa sa tubig. Diba? Nakita nyo naman kung paano po nag-withdraw yung mga investors. Bagsak po yung foreign direct investors po natin. Yung mga investors, ayaw na po nila mag-extend ng kanilang negosyo dahil nag-aalangan po sila sa sitwasyon na nangyari sa ating bansa at talamak na corruption. And pati yung mga kaibigang bansa natin, nasuki po natin na inuutangan sa mga anumang infrastruktura. O ngayon, ayaw na magpapautang dahil yan kay Bongbong Marcos. Ang piso, sad-sad na masyado. Yung Philippine Stock Exchange, lahat ng sinasabi ko, may ebidensya yan. Lahat yan nasa online. Pwede nyo i-search. Sabi ko para ma-validate yung mga sinasabi niya, dito niya panumpaan. Si dating Yusek Bernardo, nandito siya eh. So, paano niyo bibigyan biyak yung kanyang mga sinabi? Like, idinabot niya pati sila dating Senator Basco, dating Secretary Sami Angara. Yung sa kanya ay, yan ang defense, no? Si Mr. Bernardo, dating Yusek Bernardo, nandito physically, nag-execute ng affidavit physically, nag-execute ng affidavit sa harap ng DOJ. So, mabigat din yung kanyang mga akusasyon. Pero ito ay yung kanyang akusasyon, importante rin may ebidensya. So, titignan din niya lahat. Sir, sorry, pakipaliwanag lang. Sabi niyo mabigat yung accusations na sinabi ni Zaldico. Though we're not sure about the veracity of it, sir. Hindi ko pa alam. I don't even know kung totoo ba siya ba yun or may nagsasabi artificial intelligence. So we need to really validate. So mas naniniwala po si Gatchalian sa sinabi ni Claire Castro na AI daw. AI pero nagpanic sila, di ba? AI pero nagpa-press conference sila. AI pero nag-meeting yung mga opisyalis ng gobyerno. DOJ, DILG, PNP, Armed Forces, Gibo Chodoro. Bakit sila nag-meeting kung talagang AI yun, fake yun? So may pinaghahandaan po sila. Pero sir, would you agree na imposible hindi alam ng Pangulo yung changes sa budget? Kasi Pangulo siya eh. I have to check the budget eh. I have to check the budget kung talagang mayroong ganun eh. Yun ang hindi ko pa alam kung meron pa talagang 100 billion na pumasok doon. I really don't. I have to check. Sir, but the encouragement po kay Zaldico is umarap na lang, pumunta. Yun ang aking suggestion sa kanya. Pumunta na lang siya dito dahil yung kanyang medical certificate hindi naman valid, January pa yun. So wala naman siyang dahilan bakit hindi pumunta dito. Sir, yung pagsasalita niya, hindi kaya makakayanig sa Well, pumunta siya dito kung talagang paninindigan niya yung kanyang sasabihin. Pumunta siya Sir, dito. via Zoom, hindi niyo... Hindi ako papayag Zoom. But at least you can ask him questions, That's not bad precedent by Zoom. Madaling magsalita sa Zoom, madali kang magsinungaling. Walang accountability. Wala ka dito. But you can still ask questions, Sada, sir. But you can still ask questions. Dapat pumunta siya dito physically. Napag-usapan niyo ba yan sa caucus, sir? Kasi parang may nagbanggit na napag-usapan ninyo sa caucus sa pag-invite sa kanya at least via Zoom? Napag-usapan naman and most members, almost all members talagang ang suggestion dito pumunta. Okay. Pero yung explain ako na shifting gears a little bit lang on the issue of, well, I'm sure you're on the know na rin po, Zaldico made a statement earlier na si Zaldico po, sabi po siya ng statement earlier na accusing the president that he made the insertions daw po of over 100 billion dun sa GAA. Any reaction po to that? Well, alam mo, si Zaldico naman is, ano ba mawawala sa kanya kung sasabi siya ng katotohanan? Sayang dito si Magalong, no? Pero, sige lang. Sabi niya nga, nung mawala naman kay Zaldico kung magsasabi siya ng katotohanan. Diba? So, siguro, ang titingnan natin dyan is how credible is the information provided by him. Diba? Siguro, hintayin natin kung latest development. Serious yung accusation niya. So, it should be backed up by pieces of evidence. Ako, wala pa ako, I'm not privy to all these allegations. Pero, ang naiisip ko lang is, ano ba mawawala sa kanya kung sinabi niya yung allegations na yun? Hintayin muna natin siguro.
So medyo nag-aalangan po si Mayor Magalong no na mag-comment or magsalita dito sa mga matitinding pasabog ni Saldico. Pero alam naman natin si Mayor Magalong, alam niya naman yung issue ng corruption eh. Yung nakakalungkot lang is parang kinain po ng maling sistema po itong si Mayor Magalong. Diba? Dati binabanata yung Saldico, gusto niya magsalita si Saldico. Ngayon nagsalita na si Saldico, parang nag-aalangan po siya mag-comment patungkol po sa mga pasabog ni Saldico. Kaya sana po magising din po, mauntog sana itong si Mayor Magalong at bumalik siya sa dating Magalong na may paninindigan at hindi nagpapagamit dito po sa ICI at kay Bongbong Marcos. Ang tanong, sino po ba yung nagsasabi ng totoo? Okay, sige. Base po dito sa pinos ni Mocha Uson, ang ganda ng pagka-blend niya ng mga statement ni Saldico at ni Pangandaman. So, Sir, I do not... Ito yun, pangatlo pala. We respect and strictly follow the budget process. The BICAM is purely under the power of the legislature. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Pagkatapos po nun, magdidili... Tingnan nyo ha. Tingnan nyo kung sino nagsasabi ng dalawa dito. Si Pangandaman o si Saldico nung time na dinawit po nitong si Saldico si Pangandaman. Tingnan natin yung mga explanation nila. Ako, magbibigay ako doon ng mas mataas na percentage kay Saldico. Dahil obvious naman itong si Pangandaman, no? Imagine mo, nagre-release po sila ng pera ng basta-basta na lang. Maraming involvement nito si Pangandaman eh. Liberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian. Hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Ang utos ng hari hindi pwede mabali. Sinasabi ko, may hari na pala ang Pilipinas, mga kababayan. Kaso ang hari natin, what the President wants, he gets. Wala tayong magagawa. And all our actions are above board. Nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Joy. ito ha, yung sinasabi niya lugar, mga kababayan natin, nandyan yan. Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo. Galing kay PBBM mismo. At binigay niya ito mula sa brown leather bag. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Kaya po nagtataka ko kung bakit sinasabi ni Pangulo na sino makukulong dito? Sabi ni VP Sara, dapat ipakulong niya na yung kanyang sarili. Kasi siya ay may malaking kinalaman dito, ikaw nagpirma eh. Hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyo. Tapos na yung maliligayang araw mo, sir. Tingnan natin mga kababayan po natin, ika nga, ang Diyos ay hindi natutulog at hindi magtatagumpay ang mga sinungaling at mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Sobra-sobra na po. Bongbong Marcos, yung pahirap po sa taong bayan. Grabe na talaga. No? Wala pong tumaas na, kumbaga, wala po siyang magandang naidulot sa ating bansa. Lahat bagsak eh. Lalo pang nagmahala yung mga bilihin. Droga, krimen, lumala. Diba? Alam mo nung panahon ni Tatay Tikong, ay focus lang si Duterte sa war on drugs, hindi po eh. Yung kinumiya po natin, tuwang-tuwa yung mga magsasaka, dahil yung lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay talaga nagtatrabaho. And siyempre, kung may mga magnanakaw, nandiyan po yung Presidential Anti-Corruption, nandiyan po si Chairman Bilica. Yari agad. Diba? May sumbungan pa, pwede ka pa tumawag. Ngayon, wala po, tinanggalan nila ng karapatan yung taong bayan na magsalita at magsumbong. Ngayon, magpagagawa siya ng sarili niyang isumbong kay Bongbong. Tapos, paano isumbong doon ang pagnanakaw, kung yung gumawa nun ay magnanakaw din. Di walang mangyayari. O ito ngayon, nililinis niya ang kanyang sarili, nililinis niya si Martin Romualdez. Gusto nila ikanta lang Saldico. Yung problema ngayon Saldico, bumaliktad. O, paano nila lulusutan ito? Ang tanong, ano naman yung magiging reaksyon ng taong bayan? Ayan natin yung taong bayan yung magdi-decide. No? Kasi kahit anong sabihin natin na tama ito, hindi ito AI, diba?
At kahit anong sabihin nila na AI ito, yung taong bayan masyado ng matalino ngayon. At alam na po nila kung titingnan ito at pinag-aaralan kung ano talaga yung tama dito sa mga pinagsasabi ng bawat tao. Meron din sa mga pagdinig sa Senado, mga kabayan po natin. Okay, punta tayo kay Manong Chavit, ha? Iyon. AI daw po ang sikreto. Pagdating dito po sa nangyayari ngayon sa press con kagabi, anong sinabi kagabi? Tapos na kaligayahan ninyo. Yan po sinabi ng ating presidente. Sino po ba mga tinutukoy niya doon? Ay, yung press con niya kagabi, tapos na mga kaligayahan nyo, wala nang gagawa ng masama, makukulong kayo, wala na kayong Pasko, tapos na ang kaligayahan nyo. Parang may kulang doon eh. Anong kulang doon, Manong? Eh dapat, yung mga mastermind, ang pakulong niya at mga talaga nagnakaw. Maganda yung inspirasyon niya, tapos na lahat, planchado, wala nang makapagnakaw. Dapat nung araw pa sinabi na yan. Right. Maganda, tapos na sila eh. Nasaan yung mga natapos, nasaan yung mga nagnakaw. Asan nga po ba? Tinanong niya lang nung bandang uli, tapos na maliligayahan niyo. Kukulong kayo. Wala kayong Pasko, di ba? Tapos, dalawang question lang dahil busy ako. Alis na. Dalawang nag-question. Isa ron nag-question, kumusta ho si Speaker Romualdez? Language po daw yan ng ibang bansa. Parang natarat. Grabe rin bumanat ngayon, mga kababayan po natin. Ito si Manong Chavit, no? Alam mo, sinusubukan din nilang takutin po itong si Manong Chavit. May mga kaso at kung ano-ano pa na paninira. Sabi niya nga, no? Yung kalaban niya talaga is yung mga attack dog. Itong mga trolls. May kasama nga daw po sa mga trolls in attack dog itong si Claire Castro. Alam mo, nung lumabas po itong video ni Saldico, tinag niya pa yan eh. Si Claire Castro. Oh, girl, may pag-ganun-ganun pa siya eh. Tapos, the Senate, and I'm not a lawyer, but if he's included, yes. I don't know. Pero ano po bang reason? Bakit I don't know. Anong reason ba't parang dinidepensahan niya yung mga yun? No? Parang tinatago, iningatan niya? Yun nga eh. Walang maniniwala dyan. Dahil tama, walang maniniwala dyan. First kasi dyan na tinutukoy na mastermind. Balik ng 10% eh. Wala. Ito yung hinihingi nga, 25%, 30%, 40% eh. Grabe no? 25%, 30%. Sobrang daming pera nila po, mga kabayan natin. Tapos sabihin ni Claire Castro, wala daw pong air asset si Bongbong Marcos. Ay, nako. Kung anong sinabi niya, babalik natin. Wala pa. Mga 3 billion. Mga plus, Ni wala pang abot na 10 billion. Nasaan napunta yung 500 billion na mahigit? Grabe. So, ang daming flood control, ang daming substandard, ang daming ghost project na dapat nilang mabawi. Kung babawiin talaga nila. O yung mga pinagkukuha ni Martin Romualdez, di umano, yun napunta kay Saldico, yun napunta sa ilang mga kongresista pa. Dapat bawiin nila lahat yun. At dapat lahat na 67 na sinasabi noon ni Ping Lacson, dapat lahat yun ay ipakulong. Diba? Sa karanasan nyo bilang governor, kayo po ba nakaranas din kayo ng mga ganyang flood control projects? Wala. Kaya ako ang tatay ko, kontraktor. Ako, kontraktor ako. Never kami nakatikim ng bilyon-bilyon. Ito, 3 years ang presidente Trillion natin. Si Diskaya, 31 billion na nakuha. Doon lang sa ano ni presidente sa Ilocos Norte. 9 billion nandun. Karamihan ng project ni Diskaya nandun. Pero nagpunta sila kagabi, kahapon, finally, sa patagal ko na kinausap, bakit hindi yung ginagalaw Ilocos Norte? Maliwanag na maliwanag, sa Senate, tinago nila. Linampasan ang Ilocos Norte. Nung binatikos, nandun, ayaw pala Ilocos Norte. Nagsara na, up to now. Bubuksan daw. So yun lang dalawang hindi ko. Unahin nyo na Ilocos Norte para magkaroon ng kredibilidad ng ating Pangulo. Wala ng kredibilidad yan. Nagpunta naman kahapon lang. At out of less than 200 projects of flood control, 4 lang na malalapit na pinuntahan. Di ba? Yung ang sinasabi natin mga bayan, hindi po sila makapagloko doon.
Hindi po nila pwedeng mapagtakpan, hindi nila pwedeng imikos-mikos doon, yung mga flood control doon, piliin lang po nila yung hindi sira, yung pupuntahan nila. Dahil mapapahiya po sila kay Manong Chavez. Dahil si Manong Chavez, bago niya in-expose lahat yan, meron na po siyang kopya. May mga litrato na po siya, ebidensya na hawak eh. So kung sabihin nila ay hindi naman to substandard, hindi naman to ghost project, wala naman to sira, iba paano may mga picture at videos po si Manong Chavez. Palagay ko, pinaikot na yan ni Manong Chavez ang lahat ng mga flood control doon. Pina-check niya na lahat bago po siya bumira dito. Bakit sa tingin niyo yung ganun strategy nila? Para masabi lang na nagpunta na sila ro, walang ghost project. Tama. Ang nagsasalita doon, walang ghost project, yung mga engineers nila. May mga binanggit, si Presidente mismo nagbanggit, nandun yung mga Diskaya, ganon. Pero yung paborito niya ng kontraktor, hindi binanggit. Yung mayor ngayon ng Nueva City. So sa tingin nyo... Kontraktor yun, nandun kung ilang bilyon ang binigay sa kanya. Pero hindi binanggit? Hindi binanggit. Sa tingin nyo, ito yung parang back to you na nangyari. Kasi sila po nagpunta niyan, di ba? Hindi nila akalain na yung Pandora's box, they open a can of worms. Overall, yung press code niya po kagabi, overall, ang tingin ko, parang tinatakot lang tao, sinasabi niya na kalmado kayo, tapos na, makukulong sila. At malinis na tao, ang ating Pangulo, malinis. Palagi naghuhugas ang kamay. So naghugas na ng kamay, tapos na. Ano ba? Kaya pala, malinis si Bongbong Marcos kasi lagi naghuhugas ng kamay sa mga isyu, anomalya po na nangyayari sa ating bansa. At laging inuhugasan po pala Manong Chavez ni Claire Castro. Lagi niya kasing tinuturo, hugasan niya yung kamay ni Bongbong Marcos ay mga Duterte. Dating Presidente, Vice President Sara, President Duterte, dating administrasyon. Yan lagi po yung mga linyada na talagang ginagamit ni Claire Castro. Sinuswerte sila. Pakukulong yung mga ginamit nila. Yung pera, wala na. Wala na, nagtatago na sila. Ang habulin natin, mastermind, saan napuntang pera. Hindi yung mga ginamit nila na contractor, mga engineer. Isasakripisyo yan, patitawan niya, ilalaglag. Wag lang umabot sa kanya. Nababagalan kayo sa nangyayari? Hindi lang nababagalan, pinalalabas niya siya pang hero. Yun nga. Ang galing ni Manong Chavez sumagot. Pinapalabas na siya pa yung hero. Yun din pinapalabas actually ng palasyo ng PCO yung kanyang tagapagsalita. Paano daw na-involve si Marcos Jr.? Siya nga po yung nagsimula o nag-expose ng isyong ito. Di ba? Para lalabas na malinis siya, hugas kamay siya, kailangan niya talagang i-expose. At planado rin kung paano niyang nilaglag itong si Saldico. O ito nga yung Saldico, nag-bounce back. Nilaglag niya, nilaglag din siya. Kaya ang nangyari, laglaga na. Alabas na yan doon eh. Matatrace natin lahat yan. So, sinadya. Yung, maya naman kayo. Alam niya, hindi naabot sa kanya. Paibisigan lahat. Kasama siya eh. Wala ba siyang sense of mind na nagmumukha na siyang Parang tuliro na eh. Parang tuliro na dahil binibintangan lahat ngayon. Lahat, kung walang nalang bintangan, sinabi niya, because of the typhoon, because of climate change, kulang nilang, pakulong kayo lahat, kulang na lang niyang sabihin, pati bagyo kukulong, pati climate change kukulong. Yun ang sinasabi niya eh. How do you feel na yung tinutukoy mo na presidente natin outside the country, representing us to many countries, na parang sabi daw nila napapahiya ang Pilipinas? How do you feel about that? Nakakaya at nahiya na ako. Nakita naman natin lahat. Nagpunta sa ibang nasyon, hindi pinansin ni Trump. Binigyan lahat ng tulong, lahat ng nasyon nandun, pera siya. Nagpunta rin sa US. Binigyan lahat ang lalaki. Siya, 1%. Yun at ginamit pa tayo. Yun yata yung dahilan kung bakit ng mga nalindol na baha, nagbigay lang daw siya ng 5,000 as a recovery sa mga pamilyang nawala ng bahay. Hindi yun eh. Pero yung sistema nangyayari sa ating bansa, hindi mawawala ang graft and corruption hanggang di nawawala ang mga mastermind. Yun po mga kababayan po natin, kagaya ng sinasabi ni Manong Chavez, hanggat nandyan po ang mga mastermind, ay hindi po mawawala ang graft and corruption. Alam nyo naman kung sino yung kanyang tinutukoy at kung sino po yung madalas
na naghuhugas kamay, mga kabayan po natin. Maraming salamat po no, sa paglalabas nitong si Manong Chavez at pagpapakita po ng kanyang sinseridad sa paglaban po sa korupsyon. Na kahit ano pong mga panggigipit, pananakot, no, ang binabato sa kanya, ay patuloy pa rin siya nagsalita. Sabi niya nga, matanda na po siya. Kahit daw ipapatay siya, hindi siya natatakot. Galing ni Manong Chavez. And Saldico, nakapagpalo na po ba kayo kay Saldico? Palo na kayo dahil baka mamaya biglang lumabas yung kanyang mga second part. So, dapat lagi tayong updated, mga kababayan po natin. Okay, sabi ni Claire Castro, mas magagalit ang tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Yung tanong natin, sino yung mas papaniwalaan ngayon? Itong pagsasalita ni Claire Castro o yung expose ni Saldico? Ako, Saldico ako Dahil may ebidensya, may papel si Claire Castro, may papel din po siya Pero pera, yung papel na binabayad sa kanya. Kaya po siya magaling magsalita dahil sa pera ng taong bayan na binabayad sa kanya para magsinungaling. Di ba? So mga kabayan, good luck dyan, no? And 16, 17, and 18, makiisa po tayo. Tama na, sobra na. Dapat mawakasan na po yung corruption. At dapat mahiya naman po si Bongbong Marcos. Mahiya naman po siya sa taong bayan. Wala na po siyang ginawang matino. Puro kapalpakan, corruption, bagsak na ekonomiya. Wala na. Kaya yung sinasabi ni BP Sara na wala nang chance na makaahon sila. Totoo yun. Kaya napaparanoid sila, natataranta na sila kung paano nila maplantsa yung mga gusot na nangyayari sa gobyerno na pinamumunuan ng isang Bongbong. Tugtungan niya na yan. Maraming salamat. God bless, mga kabayan po natin. And huwag kayo magulat kung medyo malinis tayo ngayon kasi gusto ko lang wag suot ng sombrero dahil bagong ahit Baka dire-diretso na, hindi na tayo magsusombrero. Kumbaga, ito na, no? Para malinis na. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat, mga kabayan.